Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito na, yung pinagmamalaki ni Ping na CCTV. Nak ng teteng. Akala ko ba naman kung ano yun? Yun lang pala yun, yung kay Erwin Tulfo. Hindi pa ata sinasadya. Noon, basta na nagpunta doon. Hindi naman talaga pinaka-suspect. Nakita nyo? Ano ibig sabihin? Yung pag-uusap na to, kung ano-ano na lang. Kung saan napupunta. Oh, Mr. Soto, yung sinasabi nyo po kay Senator Marcoleta na nagpa-interview pa kayo. Ha? Sabi nyo, walang direksyon ang komite ni Senator Marcoleta. O ngayon, pakisagot po, yung po bang komite ninyo may direksyon? Ha? Alam namin magaling si Senator Ping Lacson mag-imbestiga. Pero sa pagkakataong ito, na nasimulan na ni Senator Dante Marcoleta, kahit kayo mo tanungin, kung saan nagsimula, dapat doon yung ipinatapos. Parang construction lang yan sa isang bahay. Halimbawa, sa isang bahay, ha? May construction, di tinapos. Tatapusin yon, iba na yung plano. Tama? Parang ganito, ngipin. Di ba, pag nagpa-dentist kayo, sa unang doktor nyo, nagpa-dentist kayo. Magkano binayaran mo? Kinash mo na, 40 mil, braces, di ba? Ngayon, pag magbabago kayo ng braces, mag-iba kayo ng doktor, hindi i-continue yung bayad nyo. Hindi. Reset yun. Back to zero yun. Di ba? Hindi i-continue. Ganito rin yung kay Senator Dante Marcoleta nangyari. Na-reset nyo. Kailangan na may pagpatuloy nyo, hindi nyo kaya. Di ba? Hindi ko sinabi hindi magaling si Ping Lacson. Actually, napanood ko lahat ng mga kalakasan niya, talaga magaling siya mag-imbestiga. Pero sa pagkakataong ito kasi, nasimulan na ni Senator Dante Marcoleta ang pag-iimbestiga. So, ibig sabihin, kung ang mas maganda, kung sino tatapos nito, yung nagsimula. Bakit? Ando na yung momentum Nakuha nyo ako? Eto, kagaya nito, inalisan nyo ng nagbalit kayo ng liderato. Kaya nyo ba? Mauunahan pa kayo ng Pangulong BBM na nagbuo ng ICI, ng independent na body yata, nandun si Magalong. Mas mauunahan pa kayo. Yun, tahimik lang yun, hindi nababalitaan yun. Pero kumikilos yung mga yon, di ba? Kasi dito po sa committee ito, sa hearing na ito, kung mapapansin niyo po ito yung hearing po nila ngayon, kung saan po napupunta ang usapan. Keso may CCTV na, si Erwin lang pala. Tapos itong mapapahinga nyo, itong si Rapi Tulfo, pinuna yung sasakyan. Kasi sabi niya ng umpisa, promise, makokontempt kasi ito sa akin. Gustong-gusto niya lang i-contempt yung Diskaya. Ano naman kung na-contempt mo? Masaya ka kasi nanggigigil ka lang. Di ba? Pero yung patutunguan ng investigasyon, wala. Ganyan ginawa ni Tulfo. Diba? Sige, na-contempt mo, ano naman? Iniwanan niya, pumunta siya sa ibang hearing. Mamaya, mapapanood nyo, tingnan nyo Sasabihin nyo kung ito ba talaga tama ang pag-iimbestiga. Nasa direksyon ba ang komite ni Senator Ping Lacson? Magaling si Senator Ping. Hindi ko tinututulan yan. Pero, mas magaling si Senator Marcoleta. Sa tanungan pa lang, halata na Hindi ho ba? Anong gagawin nyo ngayon? Yung nagawa ni Marcoleta, hindi magawa ngayon ni Soto at ni Lacson. Parang gato sinabi ni Marcoleta ganito mag-imbestiga. Pinatunayan niya sa hearing na to, na simpleng tanong lang. Hindi siya nagtatanong ng sunod Mas marami pa nga tanong si Jingo yata Si Marcoleta, bihira magsalita Pero pag nagsalita, pasok. Napapaamin. Biruin mo, kinontempt niya pa si Diskaya. Na-contempt niya si Diskaya, di ba? Kayo nila Tulfo. Kayo si Bryce na-contempt nyo. Saka si Alcantara, bakit? Nagsisinungaling sa inyo. Bakit pag si Senator Marcoleta nagtanong, hindi naman nakakontempt-contempt? Bakit? Nagsasabi kasi ng totoo or nako-corner si Senator Marcoleta. Ito, pakinggan nyo muna to bago tayo pumunta. May CCTV. Si CCTV ni Ping, yung pinagmamalaki niya nakaraan, na akala ng mga karamihan, sino kaya yun? Sino kaya yun? Baka si Senator Marcoleta yun. Di ba? Ito, pakinggan nyo. Ano pong ginagawa niyo dito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Pwede ba malaman? Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted, and with due respect, sana po
not to name na lang po the No. good senator because he's not really involved naman po in Yes, I any know. of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and Opo. integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay Rito Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niya in the past dito? Matagal na po yun, nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Nakakatawa lang siya, pero tingnan mo yung content niya. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, private lang pala ang pagpapagawa. Walang problema doon. ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawan ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada, With the permission of his Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami natanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Ito ito ba yung CCTV siya sabi ni Ping na nagdala ata ng kickback, di ba? Na tauhan daw ni Jinggoy. Tignan mo siya. Tamo, ito lang pala yan. Nagkamali pa. Mamaya-maya pa iba-iba ng statement yung Bryce. Ang galing ng committee nyo, no? Ang galing, no? May sabit. Samantalang yung committee ni Senator Rodante Marcoleta, walang ganito. No? Walang pa iba-iba ng statement. No? Ang dami nyo eh. Ang dami nyo. May nag-iimbestiga dito. Yung isa naman, respeto yung ginawang batas ni Tito Soto. Para daw kanya, gagawin namin independent body. Gagawa kami. Diba? Nanawagan niya, diba, kay Shawi. Isa pa, ganito pa. Sa Kamara, iba din. Ang dami nag-iimbestiga. Tapos si Marcoleta masama. Sa pag-iimbestiga niya. Sa lahat ba nag-iimbestiga na yun, may ano, sino pinakamaganda sa lahat nag-iimbestiga? Sino? Si Senator Rodante Marcoleta. Nabanggit ang maraming big fish na siyang hindi binabanggit sa pagdinig ngayon at doon sa Kamara. Doon ba sa Kamara nabanggit yung mga yon? Malibang kay Toby Chanco? Pati kay Au, kay Miao Miao, Kiko Barsaga? Binasag kayo ni Kiko Barsaga. Kung wala si Kiko Barsaga, wala maglalakas loob na kalabanin si Bonjing. Di ba? Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Yan na. Saan daw nagpunta? Kasi yung pinagmamalaki yung CCTV na karan, hindi malabas-labas labas yun na. Unang hearing, nilabas yan. Nila. Sa Blue Ribbon Committee nila. Yung pala, ito lang highlight. Ito lang pala.
Tapos, pagkatapos niyan, ayan na, nag-imbisiga na kung ano-ano. Sasakyan na naman ni Diskaya, bahay na naman ni Diskaya, yung pagkapari daw ni Diskaya, dati gusto daw magpare ni Diskaya, pati yung sinilip. Mamaya mapapainggan nyo, kababaw. Walang ganyan ang komite ni Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, tatanungin kita, Soto, nasa direction ba ang komite nyo? Sige, sagot! Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung Sisingit footage si Soto. ng CCTV? Sisingit si Soto. Linawin mo yung broom. Ano yung broom? Linawin mo yung broom. Ano yung broom? Para mapahiya ang mga blue ribbon dati. It's the Blue Ribbon Oversight Yes. Office Management, Your Honor. Pinapalinaw ni Soto, linawin mo yung broom, ano yun? Para yung mga dating blue ribbon, madiin. Parang ganun no? Parang ganun. Haka lang naman yun. Ito yung CCTV nilabas na, tingnan mo, paliwanag ng babae, Kapaliwala naman, Ang layo ng investigasyon. Wala sa bagman, wala sa congressman, wala sa big fish. Ganto nakatutok sila kung sino yung dumaan sa Senate nila. Paranoid sila. Pag may, Anya, kontraktor yan, dumaan kay Senator Erwin. Praning sila sa kakaunting bagay na to. Ito lang ang meron sila. Hindi katulad ni Senator Rodante Marcoleta, kumpleto. Di ba? Ngayon, ano kayo ngayon, ha? Masusundan na lang natin ito. Katawa-tawa kayo sa buong Pilipinas. No? Kawawa naman si Senator Ping. Hindi, ako matataas ang respeto ko kay Senator Ping. Hanga ako dito kasi ito, matapang talaga to. Bata pala ako, Ping Lacson. Pag sinabing Ping Lacson, natatakot ang mga tao iba dito. Kasi talaga to, matapang talaga to. Kawawa naman. Naging biktima ni School Bukol. Di ba? Siguro, hindi ba ako naawa ako kay Ping? Totoo lang. Kasi sayang yung galing niya Magaling siya. Kung nagsama sila ni Marcoleta, lutas na to. Kaso, mas sinusunod nito ni Ping si School Bukol. Siguro, kaibigan niya, kahit sa kampanya, magkadikit sila. Di ba? Tumakbo ang pagka-presidente ito, dalawa yata. Silang dalawa, okay lang, kahit magkalaban yata, di ba? Kasi yan, para magkaibigan na sila, para mag-best friend na sila. Kaso nga lang, kawawa si Ping, na-apektuhan itong ni School Bukol. Si Ping kasi matalino talaga to Kaso nangyayari, na-absorb. Diba? Di katulad ni Senator Marcoleta, kahit solo lang yan, kayang-kaya niya yan. Doon muna sa ground floor. August 19. Hirap ba? August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook. May scanner. Sana na-scan yung perang dala. Sana kung may dalang pera yan, ibinigay doon sa kickback, may scanner Kahit baril di makakalusot, kahit tamtax di makakalusot Area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hihingan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Tumutugmay siya, sabi ng babae sa sikul niya sa ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask. I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanya mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nag-picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako.
So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose, where... Ano ba tayo natatawa? Natatawa, siguro si Senator Marcoleta natatawa din. Bakit? Nakita niyo yung kwento nila, yung investigasyon nila, ang layo na doon sa totoong issue. Hindi nga. Sanga-sanga na lang to eh. Tapos, ang layo pa, Erwin Tulfo. Hindi naman mangungura ako si Erwin Tulfo eh. Hindi ganyan katanga yan. Napaka-veterano na yan sa mga ganyan. Tagal na ng broadcaster, tagal na makipagsagupaan niya, di ba? Mabakbaka ng mga Tulfo. Tapos kabago-bago, papapunta doon ng ano. Sa kalayo. Walang bagman. Yung DE. Kupo. Ang iniimbestigahan, yung gusto ni Marcoleta, alin yon? Yung bigyan muna ng witness protection si Diskaya para pag umamin ng big fish, yung big fish na yung papuntahin dyan. Eh, paano nga hindi nyo pinupunti na si Diskaya na palabasin yung big fish kasi ayaw nyo bigyan ng protection? Gusto nyo, eto gusto nyo yung mga pumunta doon yung DE. Eh, yung babae na to, wala namang kasalanan to, tingin ko nagsasabi naman siya ng totoo eh. Kasi tugma naman lahat ng sinasabi niya doon sa mga oras sa CCTV, pati yung text eh. Pinakita pa lahat eh, pati yung ibig sabihin, nauubos sa ilang oras na in-interview sila. Mahigit 30 minutes yung in-interview tong babaeng na to. Si Erwin nagseta 30 minutes. Si Rapi 30 minutes yata nagseta o 15. Ubos na ang oras. Hindi niya tinalakay. Kailan na naman kaya to? Di ba? Pamamaya, ito pa. Was she during that time? Dahil doon sa text message, sinabi niya dumaan pa sa broom. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa broom. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa broom, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa broom, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Tama, magsisinungaling pa ba yung Beng? May port na, may 4 na stage na cancer na. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Sir, easy lang, sir. Di ba? Hindi yan ang totoong pakay nyo. Ang totoong pakay namin, yung big fisher. Yan, hindi na sapsap yan eh. Baka nga pinakamalit pa sapsap yan eh. Hindi na pinapasin dapat yung mga ganyan, sir. Wala mapapunta silang na big fish dyan, no? Si Bonoan, wala dyan. Si isang babae ng planning, sino yun? Pinapunta ni Senator Marcoleta, pangalan nun? Wala rin dyan, importante yun. Andiyan dyan, yung bagong sekretary ng DPWH, bago lang yun. Sasagutin lang nun, yung nalalaman niya doon sa ahensya na pinangangasiwaan niya. Pero yung nangyari ng previous, hindi niya alam yun. Maliban nila kung kinuwento sa kanya. Bakit kaya maniniwala sa kwento lang? Ang makapagpapaliwalag dyan, dapat si Manuel Bonoan nandiyan. Andiyan yung mga pinangalanan. Para lahat mas maganda, hearing yan. Kayo na nag-hearing dyan eh. Mas marami pang senador eh. Diba? Kesa sa resource person eh. Sino ba resource person dyan? Si Bryce? Si Diskaya? Si Alcantara? Mga dati na yan eh. Tapos na nga sa camera yan eh. Diba? Kahit papalo sa camera, ginisa na yan eh. Diba? O bakit na naman? Ito na naman. Ano pinakamahalagang tao nandiyan dyan? Si Vince Dizon? Bago-bago lang yan. Hindi naman para si Vince Dizon dyan. Ano bago dyan? Sige nga.
Anong patutunguhan ng committee na yan? May investigasyon ba na mangyayari dyan? Hindi kayo nag-iimbestiga dyan, sir. Maniwala kayo sa akin. Hindi pag-iimbestiga yan. Ano lang yan, kumbaga sa palabas, ano lang yan, tawag doon, recap lang yan, recap. Walang investigasyon dyan. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Mr. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any document. Walang kasalanan yung tao pinagpipilitan nila imbestigahan. Hindi ko sinasabi wala talaga kasalanan. I mean, wala silang bidding, wala silang proyekto. Nakakatawa. May listahan naman yan sa gobyerno kung meron sila Iniimbestigahan yung wala. Ay, nako! hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose? Dati ang galing-galing mo Ngayon parang yung salita mo, limitado lang Di ba? Wala. Mr. Chair. Your Honor, Ba't kaya yung mga tulpo ang gagaling sa mga mag-asawang away, no? Pagdating sa mga ganito, parang ano sila, no? I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes. to whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ/Beng Ramos magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung Boring. sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Hetri sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yun? Pera? pera po. Para kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mr. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit, Wait for a while. And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minensyon mo yung Beng Ramos at sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa Yung nagkakape sa likod, nakasampung kape na yata yan Wala pa rin nangyayari. WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po Ay, galing kay pinagtugtog mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. if you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Nina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. Ayan, may ano siya, ba't nyo pa ang kakatawa, Diskaya, malinis. Mga congressman, malinis. Pero yung pera sa napunta, pupunta na naman sila sa kay Duterte. Yun ang pagdidiskahan nila, diskitahan nila.
Dito, nangyayari na nga eh. Nangyayari na nga eh. Diba? Wala silang masisi, Duterte lang eh. Pero mali. Si Senator Marcoleta, may pinupunto na yung Diskaya maraming alam kaysa mga DE. Kontraktor yun eh. Nagsabi na nga eh, may porsyentong 25% eh. Hindi yung binabanggit dyan. Binabanggit nyo lang, may 25% na binigay. Pero yung mga taong pinagbigyan, hindi yun ni-recap. Puro recap kayo eh. Di ba? Ba't di yun ni-recap yung mga congressman? Si Tambonjing. Oh. Ba't di nyo binanggit dyan? Nung sinabi niya po, Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction, sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So, our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Yan ang sasabi ng mga katotohanan. Kumpletong detalyado. Di ba? Hindi ka tulad ng iba si Bryce, kung hindi mo tanong, hindi sasagot. Di ba? Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Ayan na. Interject na si Senator Rodante Marcoleta. Tingnan mo ha. Sa dami-dami nilang katanungan dyan, tingnan mo, maiiba bigla ihip ng hangin ha. Tingnan mo ha. Hindi nila mahuli-huli. Nagpalitan ng itong babae, pati si Bryce, hindi nila mahuli. Tingnan mo si Senator Marcoleta kung gaano kagaling niya. Tingnan mo ha, mapayang-paya dito si Soto sa si Lacson eh. Pero hindi nila tatanggapin nyo, syempre, mapapaya sila eh. Mr. Chair, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, Ayan na. nung nag-testify ka sa House, Oo. matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Yan na. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng. Tama? Oh. Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po Alin yun? specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Sa House, Alam mo, ito pinigilan pa ni Ping, tingnan mo. Laging pinipigil ito si Marcoleta eh. Senator Marcoleta. Kaganyan. Nagsasayan ng highlights lagi. Hindi nyo pigsaseta si Marcoleta eh. Puro naman kayo mga pulpul dyan eh. Ayun mo, nagtanong to, tamo yung Bryce, nako-corner na. Wala pang isang minuto tatanong si Rodante Marcoleta, nako-corner na yung Bryce. Matandain to eh, si Senator Marcoleta, kung anong tinanong mo sa HOR. Kaya kami maraming kaibigan si Senator Marcoleta sa House of Representatives. Huwag niyong gaganunin yan, dating House of Representatives yan. Kahit akala mo inaawa yan doon, maraming mga, di ba, sabi niya, huwag mo naman kisama dyan, yung mga pumirma ng impeachment, di ba? Yung mga pumirma ng impeachment, anong sabi kay Marcoleta? Huwag mo naman kisama na dyan. Sabihin, bati-bati pa rin sila eh. May connection si Marcoleta dyan, may mga number si Marcoleta dyan. Alam niya yung nangyayari. Nanonood din yan. Di ba? So, ano ibig sabihin? Nauhuli niya si Bryce, sa sandaling nagtatanong lang siya, aamin eh. Di ba? Halata eh. Eto ba? Bakit nyo binigyan ng protection to? Si Bryce. Paiba-iba statement to. Ngayon, iba naman. Ang sinasabi, na-link lang daw. So, anong kinalaman ni Jinggoy doon
nakatrabaho ba, nagkasala yung staff ko, kasalanan ko na yon. Pumatay yung staff ko doon. Ako natutulog doon sa bahay. Kasalanan ko pa rin yun. Ha? O Bryce, makinig ka. Ha? Magsabi ka ng katotohanan. Diba? Etong mga to, ewan ko kung nilalason ko ng mga yan. Ibabalik ko yung tanong, yung dati pinabibintang nyo kay Marcoleta. Baka nilalason ni Marcoleta, inedit, o kayo naman dyan. Baka ini-edit nyo naman yung sasabihin ng Bryce. Indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema. Ngayon, O, yan na. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni Boss. Tingnan mo. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sinong proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva. Oo. O, tapos, lalagay nyo ngayon to ng ng protection. Pinaliwanag. Si Joel Villanueva, kayang-kayang inedit yung mga text. Pinakita niya. O, ano kayo ngayon? Ha, pahiya to si Lacson saka si Soto dito. Anong klaseng committee meron kayo? May direksyon ba yan? Eto si Senator Marcoleta, minsan lang magtanong, pero nasasagot ng Bryce na ko-corner. Tamo, corner na. Samantalang pa nagtatanong tong mga to, sila Erwin, si Erwin, maganda, nakasama ka ni Senator Marcoleta, Senator Erwin, magaling ka naman magtanong eh. Bakit nakasama mo ngayon, iba ka na ngayon? Parang bumabaw yata, sir. Di ba? Sabagay, sa sinasamahan yan, pag mababaw yung sinasamahan mo, mababaw ka na rin. Di ba? Si Senator Marcoleta, minsan lang magtanong. Pero, nako-corner. Kaya yung Diskaya, napaamin kasi may deal na bibigyan kita niya ng proteksyon, magsabi ka ng katotohanan. O sige, pumayag ang Diskaya. Eto naman mga to, hindi po pwede yan. Magiging pogi si Marcoleta. Huwag nyo pigilan nyo. Tanggalin sa Blue Ribbon yan. Tanggalin nyo, kami pogi dapat. Tinanggal. Wala na. Yung Diskaya, aamin na, naku, wag na. Wala si Senator Marcoleta, wala na akong proteksyon. Ayaw nila bigyan ng proteksyon kasi baka magtuga. Ibig sabihin po, mga kababayan, ayaw nila ng katotohanan, malaman natin. Kahit alam na natin. Di ba? Alam na natin kung sino eh. Ebidensya na lang na may magpapatunay, kaso ayaw nila tanggapin. Di ba? Nangalanan mo. Opo. At sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, Oh, okay, no? Hanggang doon lang po tayo, no? Oh, yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Di ba? Obvious na obvious, halatang-halata naman. Na kitang-kita naman, hindi na kailangan i-memorize yan. Di ba? Oh, ano ba? Naku, ito reaction video lang to, reaction natin to. Nagbibigay tayo ng sari-sari opinion. May matututunan kayo ito, edukasyon. Alam nyo, sa mga vlogger lang kayo matututo ng mga salitaang real talkan. Walang pinagtatakpan dito. Walang bias dito. Hindi ba? Actually, may bias. Kagaya niya, Marcoleta ko. Ayaw ko na sila. Di ba? Ganito lang yan eh. Sabihin, pero sa vlogger mo makikita yung lahat ng katotohanan. Kasi kami yung mga tao din na natural na nakakakita. Hindi katulad ng media minsan. Ang media, ang titignan lang, yung gusto lang nila makita at gusto lang nila ipalabas. Pinuputol pa minsan para magmuka na yun ang sinabi niya. Pero yung kaduktong no, yung konteksto no, hindi binuo. Di ba? Kami, binubuo namin. Kaya mas marami nanonood sa amin. Di ba? Kaysa sa media. Oh, kami ang pinaniniwalaan. Kami pa pinabibintang ang fake news. Di ba? Oh, salamat po ng napakarami sa inyo.